Ang gagawin po natin ngayon, tayo po ay tutulong sa ating pinsan. Tayo po ay titining ng bunga. Kasi kung titingin nyo po ay medyo siksik ang kanyang bunga. So hindi po masyadong lalaki ang kanyang mga berries. So tayo na, samahan nyo po ako at tayo po ay mag-practice na magtining ng bunga, sir ma'am. Kung titingnan nyo nga po, sir ma'am, ay hindi po pare-parehas ang distance ng mga bunga or berries ng ubas. Ito po, kung titingnan nyo, siya po ay medyo may distansya o medyo maluwag pa. Pag nagaganyan nyo pa po siya, nahawakan nyo po siya at gumagalaw. So para sa akin, wag po muna nating itining to. Kasi pagdating ng araw, halimbawa biglang umulan, at ito po ay naulanan, magkakaroon po ito ng mga mag-iitim-itim po siya. So parang anthracnose po yata o tawag doon sa itim-itim na yon. Mag-iitim po yan at yan po ay mabubulok. So parang yun na po yung pinakatining niya. So yan, hayaan po muna natin. Maghanap po tayo ng bunga na medyo siksik. Yung medyo siksikan. Yan, ito medyo mawang pa po siya. So hindi po muna natin ititining. So, kasi dahil sa medyo konti lang yung bunga ngayon, so wag po muna tayong masyadong magtitining. Subalit pag ganito may nakita po kayong mga yan, crack, nag-crack na ganyan, sir ma'am, kailangan na po nating alisin yan. So ito po yung sinasabi ko na kung maaari, wag po tayo masyadong magtanggal o magtining kasi may darating yung time na ganyan may magka-crack. So yun na po yung pinakatining niya. So ito medyo hindi pa naman masyadong siksikan. Subalit magbawas na po tayo. So ang inaalis po dyan, sir ma'am, itong maliliit. Ayan, medyo madilim yung camera ko. Itong ganito, yung mga maliliit na ganito, baka yung mga bansot, yan, alisin po natin yan. Hindi po ako makapag camera masyado kasi walang naghahawak. So ganyan, gano'n lang po yung bansot ang alisin natin. Yan, itong maliit na ganito, ito bansot, yan, alisin mo na yan, yan maliit na yan, yan. So hanap pa tayo, sir ma'am. So ito, ito yun, diba may crack na naman. Ito siya, sabi ko nagka-crack na siya. So itong crack na to, yan, alisin po natin yan. Kasi pag nabulok po ito, mahawaan niya yung katabi niya. Ayan, alisin natin yan. Tapos maghanap pa tayo. Ayan, medyo maluwang na parte, yung nakatago na yon, alisin natin yon, sir ma'am. Ito, ayan, diba yan, nakatago. Kasi maiipit din yan, tanggalin mo na yan. Ayan. So yan, pwede na yan, medyo maluwang na. So ito, dito tayo. So medyo maluwang pa naman. Pag nagkaganyan, nagagalaw, yan, maluwang pa, maluwang. Hanap tayo ng iba. So ito, okay pa siya. Yan, okay pa yan. Okay pa. Ito, okay pa din. Dito tayo. Dito. Bali ito, ibang variety pala to, sir ma'am. Brazilian green. Bali hinaluan ko po kasi ito ng Brazilian green. Hindi masyadong makunan, malabo. Yan, ito ang itining natin, yan, Brazilian green. Kung titignan nyo, dikit-dikit talaga sila. So ito ang dapat itining. So sa pagtining, pipiliin lang po natin yung mga siksik sa loob, sa labas, yan. So itining ko po yan, videohin ko po pagkatapos. Okay, kasi hindi ako makapag-video maayos ngayon.
Kasi mag-isa ko lang, wala akong kasama. So tignan natin pag natining ko to. At nakakuha nga po tayo ng stand ng ating camera. Kaya ito. So itining na po natin to. Ayan. Alisin lang po natin yung maliliit, sir ma'am. Yung mga nakakaharang sa paglaki ng kasama niya. Ayan. Kasi ito mahigpit talaga siya. Kung titignan nyo, halos hindi siya gumalaw. Ayan. Alisin mo lang yung maliliit. Tapos kung maaari, pwedeng ipunin pala yung bunga nito, sir ma'am. Yung mamaalis nyo, pwede pong ipunin. Pwede daw itong gamitin pang-asim sa isda. Kung tayo ay magsisinigang, pwede siyang gamitin. Yan. Yung mga nasa loob ang ating aalisin, sir ma'am. Yun. Tiyaga lang ang kailangan. Yan. Para maalis. At dapat may gamit tayo na gunting na ganito. Yan. Yung maliit na gunting na yan. Mahaba na maliit para maisiksik nyo. At kung maaari ay ito malaki yung hawakan para hindi masakit sa kamay. Yan. Dahil sa konti lang yung bunga ng ating ubas, wag po natin masyadong itining. Kasi sabi ko kanina, baka biglang umulan, matamaan ng itim-itim, anthracnose. Kawawa, madudubli tining tayo. So yun, alisin ang mga nagsisiksik ang bunga, sir ma'am. Mana sa loob. Ganito kahirap ang mag-ubas. Kaya kung tayo ay nangangarap na mag-ubas, mag-isip po tayo. Kasi hindi po lahat ng nag-uubas ay nababawi ang gasto. Yung iba, lalo pag tinatamaan ng bagyo at nalunod, patay lugi. So tsamba-tsamba din. At kailangan ng matinding tutok. Tutok sa spray, tutok sa pag-cultivate, tutok sa pag-alis ng mga sanga-sanga, mga tendrils. Yan, maluwang na siya, sir ma'am. Oh. Kung titignan nyo, hindi na siya masyadong siksikan. Yan. Ito, wag natin to masyadong bawasan tong Brazilian kasi hindi to masyadong lumalaki yung bunga niya katulad sa Red Cardinal, sir ma'am. Red Cardinal lumalaki talaga masyado. Ito hanggang ito, magdodoble lang siguro to ang laki niya. First time kasi makapagpahinog nito kung sakali. Yan, okay na, sir ma'am. Oh, magalaw na. So pag medyo nagsiksikan uli at pag may time, yan uli natin. So pakita natin ang ating naalis. Ito yung ating mga naalis, sir ma'am. Yan. Ito. O, diba? Kung ngayon lang kayo nakapagpabunga ng ubas nyo, parang manghihinayang kayo. Pero kailangan alisin yan para mas lalong lumaki yung mga berry niya, mga berries. So ganoon lang, sir ma'am. Thank you, and standby po tayo sa mga susunod na video dito sa Rimando Shopko Grapes Farm. So medyo siguro mga 20 days na lang pwede na pong mag-picking dito.